Ano ang maaring magpapanatili ng ating lakas at sigla sa ating pagganap sa ating mga tungkulin sa araw-araw? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Dahil marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasaniban ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus na ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga panahong ito, ayon sa mabuting balita, si Jesus ay nasa pinakamataas o nasa tuktok ng kanyang ministeryo. Ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan sa pagpapagaling ay nakapag-akit ng maraming tao na labis na nangangailangan ng lunas. Patuloy silang lumalapit sa kanya. Walang ibang magawa si Jesus kundi ang umurong papunta sa dagat. Sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka, ang pag-alis o paglabas sa lupa ay halos hindi na maaring magawa. Ang kanyang kasikatan ngayon ay naging isang pasanin o hamon. Ngunit hindi umurong sa Jesus sa gawain. Ginawa niya lamang ang praktikal na paraan upang hindi siya malunod o maipit sa mga dumaragsang tao. Kung gagawin natin ang mga bagay para sa pag-ibig tulad ng ginawa ni Jesus, mananatili ang ating lakas at sigla sa paggawa at pagganap sa ating mga tungkulin sa araw-araw. Ito ang makikita nating umiiral kay Jesus. Ngunit huwag nating kalimutan ang ating good sense o katinuan habang naglilingkod upang makapagtrabaho pa sa ibang araw. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang may kapal, habang ako'y naglilingkod sa aking bayan at kapwa Pilipino, bigyan mo po ako ng lakas upang harapin ang hamon sa hinaharap. Tulungan mo po akong maging matatag at matapang kahit sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan mo po ang aking mga hakbang at ingatan ako habang tinutupad ko ang aking tungkulin bilang isang sundalo. Naway ang iyong karunungan at biyaya ay maging aking tanggulan at ako'y makapaglingkod ng may dangal at integridad. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.